Laban at balik aksyon po tayo dito sa NCAA after having a 1-week break last week para suportahan ang ating Philippine team sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Pero ngayong araw na ito, tatlong laban agad ang inihain namin para sa inyo. Una, mapapanood nyo ang Mapua Cardinals kontra sa LPU Pirates. Pagkatapos po niyan ay ang EAC Generals naman ang makikipagbakbakan sa San Beda Red Lions at ang ating ikatlong laban ngayong araw na ito, JRU Heavy Bombers kontra dito sa College of St. Benilde Blazers. Magandang hapon po muli sa inyo lahat mga kapamilya. We are live here at ABS-CBN Sports in Action. Pangalan ko po pala, Martin Javier, naglilingkod sa inyo ngayong hapon na to. At makakasama rin natin, one of the fastest point guards in the country today at veterano rin to sa college game, si Mikey Reyes. Mikey, magandang hapon sa'yo. Well, unang-una magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at magandang hapon sa'yo, Martin. Of course, sabi mo nga kanina, we gave way dun sa ating Gilas team, and of course, we would like to congratulate the team for a very successful stint dun sa recent FIBA qualifying tournament. And of course, dito na babalik na naman tayo, and of course, we have a good game ito. Simulan na natin. The 0-2 Lyceum Pirates go up against the 2-0 Mapua Cardinals. Tama ka dyan, Mikey. Isang team, wala pang talo dito. Ang Mapua at ang LPU Pirates naman, gutom na gutom sa unang panalo nila dito sa ating season. Pero bago ang lahat, pumunta muna tayo sa ating team standings. Ito nga yung team standings natin. As you can see, the Mapua Cardinals are tied with San Beda Red Lions and the Arellano Chiefs. Ito namang Lyceum, nasa ilalim kasamang JRU Heavy Bombers at ang St. Benilde Blazers. Alam natin na maaga pa itong liga natin, pero alam ng lahat ng teams that every game counts, especially down itong ganito kaaga, kasi pagdating sa dulo, makikita nila at maapektuhan sila ng mga talo nilang ganito. Tama ka dyan, Mikey. Maaga pa dito sa ating season, pero punta muna tayo sa Mapua Cardinals. Dun sa kanilang huling laro, Mikey, ang Mapua, slow start against CSB, pero nakuha na nila yung forma nila dun sa larong yun, and they were able to pull off the victory, led by, of course, the reigning MVP, Olwell Oraime. Nasabi daw dun sa larong iyon, may sakit siya nun, pero 17 points, 21 big rebounds, at saka 2 blocks para dito kay Oraime. Itong si Oraime, nagmala Michael Jordan, may sakit nga daw siya nung umaga. Pagdating niya sa game, medyo naghihingalupad, hindi pa niya alam kung kakayanin niya maglaro. But like what you said, 17 points, 21 rebounds, another day in the office for the reigning Rookie of the Year and MVP of the league, Mr. Olwell Oraime. Para dito naman sa LPU Pirates, lumaban sila against sa San Beda Red Lions. Actually, 2 games sila, very close games yon. Pero ito sa LPU, in good spirits dito sa larong ito dahil lumaban nga sila sa San Beda. Pero led by, of course, Wilson Baltazar in that game. 24 points sa larong yon. Although he did not shoot well, 9 out of 23 lang, at medyo na-inlove siya yata dun sa 3-point shot ng larong yon. Taking 16, only making 4, Mikey. Well, yun yung unang kausap natin kanina, yung coaching staff ng LPU. Ngayon nga lang daw sila nakaranas ng magandang talo kasi nga they were up against finalists from last year's NCAA, the San Beda Red Lions, and they were toe-to-toe. Actually, lumawang pa sila with 2 minutes left, pero the breaks of the game went San Beda's way. But like you were saying with Wilson Baltazar, alam naman natin that he is puputok yun this year. Alam naman natin na magkakaroon ng breakout year yun finally. At yun nga, hindi siya pwedeng ma-inlove sa 3-point bomb kasi nga magaling siya sumaksak, magaling siya mag-create for his teammates, and we will see kung mag-a-adjust sa dito sa game na to. Pero ito, tawagin muna natin ang ating ikatlong miyembro ng broadcast team ngayon, si Sarah Carlos. Sarah, magandang hapon sa'yo. Hi Martin and Mikey! Kamusta naman kayo dyan? Ako naman dito, sobrang excited na ako magsimula itong game to dahil yun nga, one team has won both their games, the other hasn't won a single game yet. So, ano kaya ang mangyayari? But for everyone at home right now, bago tayo magsimula sa game, dahil alam ko excited na din kayo, ilabas nyo muna ang inyong mga smartphones, tablets, or kung nasa laptop, if you're in front of your laptop already, buksan nyo ng inyong Twitter at sagutin ang aming question of the day. Sino ang inyong paboritong NCAA player at bakit? So yun pa ang ating question of the day. Huwag po natin kalimutan gamitin ang ating hashtag NCAA Season 92. At kung meron po kayo mga pictures, mga tweets, mga messages para sa amin nila Mikey, Martin, at sa akin, or for any of your favorite players, pwede po namin itanong sa kanila mamaya dahil ilalabas po namin lahat ng inyong mga questions, comments, and photos via the hashtag. So huwag na po kayo mahiya i-share ang mga experiences nyo. Maraming salamat, Sarah. Ayan nga, pwede nila tayong i-tweet, Mikey, sa ating mga Twitter handles. Natin basahin mamaya lahat yan. Tama ka dyan, Mikey. Pero sa pagbabalik namin, bakbakan na po ng Mapua Cardinals kontra dito sa LPU Pirates. Huwag po kayong aalis dito sa ABS-CBN Sports in Action para sa paghahandog po
ng NCAA Season 92. 10 kulay, isang laban. Beginning with the Mapua Cardinals. At forward number 4, exhibiting. Power forward number 22, J.R. Flores. Center number 10, Olwell Oraime. Off guard number 24, Lawrence Victoria. And at point guard number 26, C.J. Isid. Head coach of the Cardinals, Atoy Ko. And now starting for the LPU Pirates. Point guard number 5, Ian Alban. The off guard number 6, Wilson Baltasar. Center number 11, Mike Tsutsu. Power forward number 18, Jeff Bulawan. And at forward number 25, MJ Ayay. Head coach of the Pirates, Topex Robinson. The officials for match number 12, Ferdinand Bong Pascual, John Estrada, and Ramon Santiago. Balik po tayo dito sa Philoil Flying D Center para sa NCAA Season 92. Tignan muna natin ating starting lineups para sa parehong kupunan for Mapua, Isid, Biteng, Victoria, Flores at Oraime. Para dito sa LPU Pirates kay Coach Topex Robinson, Alban, Baltazar, Ayay, Bulawan, at saka ito si Mike Harry Zuzu. Kitang-kita doon pa lang sa ating starting lineups. Nakaka-excite kagad yung matchup natin sa ilalim with the reigning MVP again, Olwell Oraime, and of course Mike Zuzu na bagong dating dito sa LPU. Actually, last year pa lang inaabangan na to, and we will see how he will fare against Olwell Oraime. Eto, papasok na tayo sa ating first quarter. Actually, simula na ang ating laban. LPU kontra Mapua. Sino ang mananaig? Jasper Ayay, may tangan ng bola. Nahanap itong siya, Adrian Alban. Adrian Alban, Mikey, the starting point guard of LPU. Maganda yung pinakita niya sa last game. So, he is given a lot of minutes para dito sa larong ito. Alam naman natin, Coach Topex Robinson was a good point guard himself back in the day. At alam niya kung paano pagganahin ang kanyang mga point guards at paano palabasin ang mga laro. At isa na dito si Alban ng LPU. At ito nakadraw ng foul si CJ Isid. 2 free throws para sa kanya early in this game. CJ Isid, the captain of Mapua, looking to be one of the leaders, of course, ng Mapua Cardinals dito sa ating season. Especially maraming nawala sa kanilang leading scorers like Nimes, Andretti Stevens, to name a few. And of course, si JP Nieles din na-injure nung off-season, papasok ng Season 92. At CJ Isid will have to step up and be consistent kasi nga, isa siya sa mga leaders gaya ng sabi mo, Martin. Mapua pressing early dito sa ating laro. Pero na-break yan nito ni Adrian Alban. LPU moving the ball around. Wilson Baltazar takes the shot. Ooh! Plus the foul para dito kay Wilson Baltazar. Etong si Wilson Baltazar, kausap natin yung coaching staff ng LPU before this game. And they were telling us na last year talagang hindi siya masyadong tumira because they're really focusing, binibigay nila yung bola sa ilalim kay na Victor Ngudjol na wala na ngayon, of course. At after season 91, kinausap na kagad, sabi nga ni Coach Jeff at ni Coach Topex, itong si Wilson Baltazar. At sinabi na ikaw na talaga ang magdadala ng opensa natin for this year. Talagang nagsistep up kagad itong si Wilson Baltazar para sa LPU. Kumbaga may green light na itong si Wilson Baltazar mula kay Coach Topex Robinson and the rest of the coaching staff of LPU. Ito, low pass inside para kay Flores. At parang narinig tayo ni Wilson kanina nung pregame. Sabi natin that he fell in love with the 3. Ito, instead of taking a 3, one dribble, tas mas malapit, na-shoot niya, foul counted pa. 3-2 po tayo. 8:49 remaining dito sa ating first quarter. Bulawan. Binigay kay Soriano. Drains the 3-point shot. Jasper Ayay rather. Drains that 3-point shot para dito sa LPU Pirates. At kitang-kita, coming off a 1-week break, parang hindi nangangalawang. Etong LPU.
Jesper Ayay with a nice pass to Mike Harry for the slam. Turnover. Walang kalakalawang itong LP. Alam naman natin, they were also saying na nag-tune up game sila. Itong past week, nun nga, nag-break tayo because of the FIBA qualifying tournament. At ito, mukhang nakakatulong talaga. Walang rust na nakikita dito sa LP. Pero Mikey, gaano ka-importante yung break na yon para maka-on track ka ulit as a player, as a team? Kasi syempre, 1 week break din kakasimula pa lang ng ating season. Gaano ka-importante yung mga tune-up games in between the season? Actually, ngayon nga lang ako nakaranas ng gano'n, nang biglang may break in between the season. Kasi nga, tuwing kailan lang naman nagkakaroon ng ganong event dito sa ating bansa. Pero sabi nga ng LBU, pwede hindi na lang kasi nga mainit pa sila coming off that close loss against San Beda. So ngayon, tingnan natin kung mababalik nila yung larong ganon. Pero ito para sa Mapua, Lawrence Victoria, maagang nagpaparamdam dito sa ating laro. Adrian Alban. Oh, nice trip ni XC Biteng. Outlet pass para dito kay CJ Isit, pero he couldn't handle the pass from XC Biteng. Babalik ang bola dito sa LPU Pirates. Pero kitang-kita yung game plan. Alam si Coach Atoy, alam naman natin that this team is a running team at they will try to run at every chance they have. Hahanapin nila kahit nga daw pag isi-set na, itakbo pa din, sabi ni Coach Atoy. Tama ka dyan, Mikey. Kahit itong si Olwell Oraime runs the floor also para sa kanila. So no exceptions, pero natawagan ng foul dito. Unsportsmanlike natawagan. Makita na natin Number sa 4, replay. FC Biteng. His first 2 on the Cardinals. It's against Lawrence Victoria. Sportsmanlike foul number 24, Ito ang replay Lawrence natin. Victoria. His second 3 on Mapua. Medyo napalakas ang... Ayun. Medyo naglambingan lang naman itong si Victoria at saka si Wilson Baltazar. Of course, for Victoria, alam din naman niya that Wilson Baltazar is the main man here for LPU. So maybe he's just trying to get under his skin a bit here early. Pero ganito sa NCAA, pisikalan talaga, Mikey. Yun ang brand of basketball ng NCAA. Alam naman natin na yun din ang nai-enjoy ng Pinoy at yun din ang nilalaban ng NCAA. The more physical you are, the better chances of winning you have. Wilson Baltazar at the free throw line. Right now, last game, 24 points siya doon. 24 big points, Mikey, against the defense of San Beda nonetheless. Alam naman natin that the ceiling for Wilson Baltazar is very, very high. He is a tall shooter and he can play from the outside. Kaya nga naman, alam din ni Coach Topex yun at binigay na talaga niya yung range ng offense dito kay Wilson. So, Jesper Ayay. Binigay kay Baltazar. Bulawan, looking for a teammate. Balik dito kay Adrian Alban. 12 to shoot para sa LPU Pirates. Bulawan. Or Ayay takes that shot. Nakuha ulit niya yung bola. Pero underneath, Bulawan no good as well. Maganda yung activity nitong si Mike Nzuzu sa ilalim. Talagang mapapalaban si Olwell dito. Olwell is used to being the man hogging all the rebounds. Pero dito sa simula, mukhang lumalaban talaga itong si Mike. Actually, Mike and Zuzu, sa 2 games nila so far, both double-double si Mikey. So, both imports pala. 4 na double-double na pala nakikita natin sa game na to. At ito, matchup sila sa ilalim. Tingnan natin kung kakayanin ni Mike si Olwell. Oh, Mike Harry with a nice move. Pero natapikan siya doon. Mapua, babalik tayo sa kabila. Isit pulls up, drains that baseline jumper. CJ Isit. Very nice jumper doon para kay CJ Isit. Siguro alam din naman niya na may Mike Nzuzu sa ilalim at doon pa lang tinira na niya at yun pumasok naman for Mapua. CJ Isit now with 4 points. Oh, sorry, miss. Para kay Jesper Ayay doon. Tatawagan siya ng foul dito. Frustration foul doon para kay Ayay. Pangalawa na niyan, kailangan na siya ilabas dito ni Coach Topex. Alam naman natin na importante si Ayay sa team ito. So hopefully, makagain niya yung composure niya ulit at makabalik doon. Mamaya siguro sa second quarter. Sinalitan siya nito ni Raymar Caduya para sa LPU. CJ Isit eluding the defense. XC-Biteng, quick free. Mahina yun. Raymar Caduya. Adrian Alban. Oh, nice pass to Mike Harry, pero wala yun. Jeff Bulawan underneath for the putback.
The nice thing about Mike Harry, he will make Allwell work and he will keep Allwell busy. Kaya nga naman dun, dahil busy si Allwell, nakatira dun si Jeb sa ilalim. Pero Allwell, binawi agad yung 2 points ni Jeb Bulawan. Back and forth po tayo dito sa ating laro as Adrian Alban draws that foul against Andrew Estrella or against XCBTeng in that sequence. Pero balik po muna tayo, may timeout tayo on the floor. Ito pa rin po ang NCAA Season 92. Laban po ng Mapua kontra LPU. Nagpapatuloy po ang ating first quarter. So, tignan muna natin ang ating head-to-head matchup dito sa ating laro. CJ Isit kontra dito kay Jesper Ayaay, Mikey. A very good matchup dito. CJ Isit 15 points and 7 rebounds dun sa game nila against CSP na umabol sila. Medyo masama ang start niya. Ini-mention mo kanina during the pregame. Kabila naman, Jesper Ayaay versus San Beda. 12 points and 7 rebounds. Yung sinasabi mo nga, Wilson Baltazar with 24 points. Ayaay with 12. Against the defense of San Beda is a very big thing na makakascore ka ng ganun against a team like that. And I'm sure, pa-follow up to dito sa game natin. Kumbaga, magandang kumpiyansa nito ni Jesper Ayaay sa ating laro. Pero underneath, LPU scoring in that sequence. XCBTeng titira ng 3. Makes that 3-pointer. XCBTeng with his first one in this ball game. Last year pa, alam natin that is what Biteng can give dito sa team na to, outside shooting. Kaya nga naman Estrella and Isit are there to create at makikautan itong si XCBTeng. Shaq Alanes misses that jumper. Rebound Oraime. Estrella tumatakbo. Outlet pass dito kay XCBTeng. Takes the shot. Tabingin tira niya doon. But it's now turnover. At pakinggan po natin si Sarah Carlos. Sarah? Nagkaroon nga tayo ng isang linggong break, no, Martin at Mikey, dahil sa FIBA. At habang nagkaroon ng break, both teams made sure na mag-train sila para hindi sila maging rusty. And talking about LPU for a bit, they are very much hopeful that makakatikim sila ng una nilang victory by taking advantage of every possession that they can have. Although, alam naman nila na huwag i-underestimate ang Mapua Cardinals dahil nga naging top 4 sila. Balik sa inyo, Martin and Mikey. Maraming salamat, Sarah. Like what we were saying kanina, lumaban nga itong LPU na tune-up game last week nung break. At kitang-kita dito, 14 points in the first 5 minutes of the game. At ito, could be 16 kung ma-shoot nitong Kaduyak, itong pares na free throw. So kitang-kita, wala talagang kalawang itong team ni Coach Topex Robinson. Tsaka maganda yung kumpiyansa niya itong LPU Pirates. Coming into that game, nabanggit natin kanina, Mikey, di ba nagkaroon sila ng tune-up game. Imagine nila na kalaban nila doon. Oo, Mapua. So talagang yung tune-up game na yun, preparing for Mapua. Sabi nga nila, pagpasok nila ng game, hindi nila naman tinignan na manalo. Gusto lang nila makapag-adjust at makuha yung sistema na gagamitin nila for today. Ito, very visible na yung adjustments na ginawa doon ni Coach Topex Robinson. As we see Serrano miss that jumper. Kaduyak forcing the basketball. Bigay kay Alban. To Serafika. Back to Kaduyak. Nice ball movement for LPU. Serafika with a spin move and the hook. Wala yun. Rebound by Justin Serrano. CJ Isit. Cortina. Ito, tignan muna natin ang ating mga fans na nanonood sa social media. Favorite player daw ni Allen Baylor, si Wilson Baltazar. Humble daw at mabait. Mukhang kaklase. Ang Wilson Baltazar, napaka-humble nga daw. Hindi lang as an athlete, hindi kaklase din. So, baka nagsishare ng homework itong si Wilson Baltazar. Parang generous to si Wilson Baltazar. Pati sa klase. Sana naging kaklase din natin. Pero katulad po niyan, i-tweet niyo po kami buong laro dito sa NCAA Season 92. Pero may timeout ulit tayo. Babalik ang NCAA Season 92 right here on ABS-CBN Sports in Action. Balik po tayo dito sa Phil Oil Flying V Center. At ayan, nakikita nyo nga yung mga matatamis ng ngiti dito naman sa mga mananood natin dito sa lungsod ng San Juan, Mikey. Siyempre, nakaka-inspire to. As a basketball player, makita mo yung mga ganyang ngiti, may inspire ka na sa laro mo. Ang maganda nga dyan, kada nakikita natin itong segment na to, iniisip natin, sino ba ang pinapanood ng ating mga girls dito sa arena? At
para naman sa mga nanonood dyan sa inyong mga kanya-kanya mga bahay, pumunta na kayo dito, mahaba pa yung araw. This is only the first game, first quarter pa lang tayo. Maiksi lang yung biyahe, konti pa traffic. So makikita natin mamaya the likes of San Beda, EAC. So we will see kung anong mangyayari sa games natin today dito sa NCAA. Tama ka dyan, Mikey. Unang patigip pa lang po namin sa inyo to. Mamaya, may mga laro pa tayo. EAC against San Beda, followed by GRU kontra sa CSP. Pero quick start for LPU so far. Offensive rebounds. Dito bumabanat ang LPU Pirates 4-1, Mikey. Like what we were saying, sanay si Allwell na siya ang rumi-rebound for both teams. Offensive, mapa-offensa, mapa-depensa. Pero dito, Mike Harry is really making him work for offensive rebounds ready for LPU. Neymar Kaduyak ang natawagan ng foul doon. Pero turnover story tayo. Meron ng tig-apat ang parehong kupunan. Parang feeling out itong larong ito para sa kanila dahil unang matchup nila dito sa season na ito. TJ Isid, Gusto Orquina. May mga diskarte against Adrian Alban. Oraime posting up with a hook. Oraime with a hook shot right there. Turnaround hook shot doon para sa ating reigning MVP. Wala pa siya noon last year. Alam lang natin siya to be a workhorse sa ilalim at putback lang. Pero mukhang talagang tinrabaho ni na Coach Ato yung ilalim, yung post-up game nitong si Allwell. At saka yung outlet niya, napakaganda ng outlet naman niya doon. CJ Isid completes the pass break play. Thus the foul. Tama nga dyan, Mikey. Very nice lead pass mula dito kay Allwell Oraime. At nakikita natin yan, kada rebound. Ito, outlet pass agad siya. Nakaabang na doon yung mga gwardya sa kabilang dulo. Yun ang maganda kay Allwell. Alam niya, when he gets the rebound, titingin agad siya. Kagaya nung sinabi mo, hindi siya mag-dribble. Ang maganda doon, tumitingin na siya ng malayo. Dati, outlet lang niya ng malapitan. So talagang mukhang nag-prepare talaga siya for season 92 because he knows coming off a stellar season 91 na babantay na siya this season. CJ Isid completes the 3-point play. 7 points na po para dito sa kapitan ng Mapua. LPU moving the ball around. Adrian Alban looking for a teammate. Serafica takes that mid-range J. Serafica drains it for LPU. Ngayon na nag-zone defense nitong Mapua. That is very crucial na ma-shoot ni Serafica yung mga tira niya doon para umangat si Allwell at mabigyan si Harry, si Mike sa ilalim. Ito, babalik ang Mapua kay Oraime. So, naghahanap siya ng kakampi. Rematch up on the post. Pero nastilan siya doon. Last touch dito ni CJ Isid. 20 seconds pa sa shot clock ng Pirates. Ito yung sinasabi sa atin ni Coach Atoy before this game. Changing defense nga daw ang ipapasok niya for today's game. Nagsona lang siya ng sandali doon. Nasyutan ni Serafica. Ito, balik sa tao-tao itong Mapua. At bumalik na rin dito sa ating laro si Wilson Baltazar. Tumira agad siya doon pero wala interest niya. Oraime with the rebound. Andrew Estrella may tama ng bola para sa Mapua. Setting the table for the Cardinals. Punta dito kay Oraime. Back to Orquina for 3. Masyadong malakas. It will also be very important for Mapua to connect from the outside because that way lalabas itong mga guards ng LPU kasi ngayon talagang kinaklag nila yung ilalim para kay Allwell. Ito, maaga nagpahinga si Allwell dito. Tingnan natin kung gagana itong adjustment ni Coach Atoy ko. Ito, pinasok na nga si Ken Magboo, 6'5 rookie out of University of Batangas. Ito yung gumagawa sa kanila sa Team B nila last year kasi nagka-ECL siya. Pero this year, he's good to go and he's ready to start his career here in the NCAA. Alam naman natin yung maganda dito sa ating liga ay makikilala natin itong mga baguhan. At tingnan natin kung makakapag-contribute sila sa teams nila kahit first year nila. Tingnan natin field goal story. 6 out of 13 for Mapua. 6 out of 17 lamang, Mikey, para sa LPU. Pero lamang sila dito pa rin ng isa. They have more shots because of the activity na dinadala ni Mike Harry doon. Ito na siya. Pero the activity that he brings to the table dun sa ilalim, nakakuha sila ng more shots kumpara sa kalaban nila. So, makikita natin kung mag-adjust dito ang team ni Coach Atoy ko. Pinasok na rin si Alin Malabanan para sa LPU. Nasa free throw line ngayon si Justin Serrano. Ito, papasok dito si Eriobu. Comebacking Eriobu din to. Last year na injury tong si Eriobu for Mapua. This year, ready na yan. I'm sure, hayok na maglaro.
Tama ka dyan, Mikey. At Aryobu adds length at saka athleticism para dito sa Mapua Cardinals at sa lineup ni Coach Atoy Ko. Lamang na po ang Mapua dito. 18-17. 1:51 to go here in the first quarter. Bulawan. Malabanan. Back to Raymar Caduya. Or Jack Alanes rather. Serafica. Napapayungan sa loob pero nakagawa ng paraan doon si Adrian Serafica who scores inside plus the foul. Itong si Adrian Serafica talagang nagtatrabaho. Kanina naka-jumper siya nung sumona. Itong Mapua ngayon, 3 bantay, no problem para dito sa big man ni Coach Topex. At maganda talaga yung kumpiyansa na dinadala ng mga baguhan ni Coach Topex. And we will see kung kaya nilang i-maintain itong lamang na to. Actually, dalawa lang pala to. Ito, Adrian Serafica completes the 3-point play. Already with 7 points. Leading scorer siya so far para dito sa LPU Pirates. Off the bench pa itong si Adrian Serafica. 4 minutes pa lang pero 7 points siya. Talk about efficiency. At napaka-importante rin ang bench point sa ating laro. As we see Orquina miss that 3-pointer. Matakbo. Itong LPU, Zach Alanes goes all the way pero wala yung layup na yun. Nice defense para kay Andrew Estrella pero Serafica, another score inside. So Serafica playing both ends. Naka-steal doon at easy 2 para sa kanya. 9 points na para kay Serafica. They're up by 4 with a minute left. Aryobu. 3-second violation. 3 seconds ang natawag doon sa Mapua. Itong si Ken Magboo ang natawagan doon. Ito yung score ni Serafica sa loob. Nice anticipation with the steal and the 2 points para dito sa LPU Pirates. Pumasok na kaagad dito si Alban para kay Coach Topex. Iba yung kumpiyansa na meron siya at tiwala dito sa rookie point guard niyang si Alban. Sandaling-sandali lang umpo, ito na naman siya. Because alam niya na nagpe-press itong Mapua and he knows that Alban can be the guy to break this. Very tough-minded point guard. Rather itong si Adrian Alban. At ito na-break nga ng LPU yung press ng Mapua. Balik na rin sa Mapua pala. Itong si Olwell Oraime for the last few seconds nitong first quarter natin. Alban. Oh, nice layup over Oraime. Dito sa kabila, we have a man down from LPU. Jeb Bulawan. Medyo hinahawakan niya doon yung kanyang wrist. Yung shoulder niya na-dislocate doon, Martin. So, hope all is well para dito kay Bulawan. Ayan na, bumalik na. Na-dislocate lang sandali at yun lang, alam natin na mamamagayan. So we will see kung makakabalik ba siya dito sa game natin. Tingnan natin kung mapapagpag lang nito ni Jeb Bulawan yung injury na yan. Binuhat ni Olwell Oraime yung shoulder doon ni ang ating reigning dunk champion na si Jeb Bulawan. Ito yung pinakaya natin nakikita lalo na sa ating sa sports in general. Alam naman natin na malaking bagay ang injuries. Hindi natin may iwasan pero kahit alam nating normal yan, mahirap pa rin makita. Mga dyan, Mikey, mahirap rin nakakita ng player missing games in the NCAA. Alam naman natin, gusto maglaro ng mga yan. Mga bata pa yan eh. Tandaan na pala natin, Martin. Ito, Adrian Alban. Pumunta dito kay Alin Malabanan. Contested shot para sa kanya, hindi pumasok. As we end the first quarter, LPU Pirates still in the lead in this one. Fast start for them. At ang gumagawa sa kanya, or sa kanilang team, etong si Adrian Serafica with 9 points so far. Magbabalik po tayo dito sa NCAA Season 92. Nanonood pa rin kayo sa ABS-CBN Sports and Action. Watch the latest game highlights. Subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.